talaga dahil ang Diyos ay buhay. Kaya naman, ngayong umagang ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Salamat sa Peter na binigay ng Panginoon ngayon. Uminit dahil lang sabi sa Google, ulan. Kaya ngayon, uminit. Talagang sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Yung inyong mga karunungan ay hindi ko karunungan. Kaya natili tayo na sumunod tayo sa karunungan ng Diyos. Sabi po dito sa ating pag-aaralan ngayon, nandiyan na po sa screen ng ating live, diyan po sa page natin, ay hanguin po natin sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito po ay napakahalaga po na maintindihan po ng maraming tao ngayon, sapagkat ito po ay lagi na lang naririnig ng mga taong ito. Kaya lang, ang problema, kaya naririnig nila ito, hindi nila may isabuhay sapagkat maraming hindi nakakaunawa. Ang pamagat po ng topic ngayon natin ay, what is the last will of the Lord? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Hinihiling po namin na iyong kapangyarihan, i-anoint mo po, Lord, ang mensahe mo ngayong umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ay aking pinasalamatan na ang iyong tulong, ang iyong banal na Espiritu na kung saan siya po ang magbibigay ng mensahe at gagamitin lamang ang aking labi. Maraming salamat, Panginoon, at ako'y naniniwala na ang lahat ng mga pangangailangan sa iyo, Panginoon, dito po sa church na ito at sa mga nasa malalayong lugar kung saan man sila naroon. Ikaw po ang Diyos na makakaalam na nasasagot sa kayo ng mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Ito pa aming samantalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral ay alamin po natin yung tagubili ng Diyos. Ang huling tagubili ng Panginoong Hesus, para maunawaan po natin ito sapagkat talaga natin na maunawaan ito hanggat di talaga natin ito ay iniintindi. Sabi po dito sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 19, yung text po natin, babasahin na po natin ngayon mga kapatid. Sabi sa 19, kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, ito po yung topic natin ngayon mga kapatid. Unawain po natin mga kapatid. At pag naunawaan ito ninyo, ay tunay nga ng pagpapala ay hahabol sa inyo sapagkat ang pagpapala ay talagang umahabol ito sa mga kapatiran na kung saan ang mga kapatiran na nagkakaroon desire sa puso na talagang gusto nila matuto ay talagang hahabol ito mga kapatid. At dito po sa Matthew chapter 28 verse 19, ito po ay lagi narinig ng mga Kristiyano. Bakit kaya niloob ng Diyos na ito po ay topic natin ngayon? Bakit? Alam niyo bakit? Kasi hindi natin nauunawaan na lagi natin naririnig na ito. At madalas ito'y marinig na kung saan ito'y pinapangagatan ng mga pastor na kung saan ito po ay Great Commission. Ito po ay napakahalaga mga kapatid sapagkat nung si Jesus namatay sa cross at muli siyang nabuhay, si Jesus po mga kapatid ay 40 araw muna dito sa lupa. Hindi muna siya umakyat sa langit. At minsan mga kapatid, siya ay nagpakita dito sa mga apostol. At sinabi niya dito sa mga apostol sa verse 18 na lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, maliwanag mga kapatid na talagang si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Dito mga kapatid, kung maunawaan po natin, yung sinabi sa verse 18, ay sa verse 19, na talagang humayo daw tayo. Amen. Okay, natanongin ko kayo. Ano bang utos ng Panginoon? Humayo. O, 10 utos. Nandoon ba yung bautismo? Nandoon. Wala, di ba? Wala. Pero, nung si Jesus, nagkatawang tao, nangaral siya, ang unang iniutos niya mga kapatid, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung lahat ng bansa ay gawing alagad. Ibig sabihin, tayo mga nakikinig ngayon, matuto tayo para gumawa tayo ng mga alagad. O gumawa tayo ng mga disciple. So, ano ang ginagawa ko ngayon? Dahil nakaharap ako sa inyo ngayon. Ako'y nangangaral dahil gusto kong makagawa ng mga disciple. O mga alagad. At walang iba kundi kayo yun. Kayong mga nasa live stream, kayong mga lulubog lilito na parang mga palitaw, kayong mga nandito sa church,
Kayo ay aking gagawing alagad. Yan ang utos ng Panginoon. So, ang sabi dito mga kapatid, sa lahat ng bansa, anong sabi? Bago gawin alagad, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang mga alagad, bago gawin, ay bautismuhan. Sabagay, talaga naman, pinanganak tayo, binautismo na tayo. Pero napakaliwanag mga kapatid, nanirin nyo ng Panginoon ito, na dito sa sinabi niya dito, nung siya nasa lupa pa, pero namatay na po siya mga kapatid, ay nagpakita sa mga apostol at sinabi nila na, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Lahat ng bansa, umayo kayo, sabing ganon. At, sabi sa verse 20, turo ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. O, anong iniutos ng Diyos? Bautismuhan. Di ba? Ngayon, ang tao, hindi na babautismuhan, siya mong Panginoon ay hindi ko alam kung siya ay matututo. Bakit? Kasi noong si Paul mga kapatid, ay nabaptize. Pag-aaral natin mga kapatid, maya-maya, yung baptism kay Paul. So, sa po dito mga kapatid, sa pag-aaral natin, sa Matthew chapter 28, verse 16 to 17, para maunawaan po natin yung four gospel, gawin mo natin, pag-aaral natin, 16, 28, 16 to 17. Basahin natin ha. Sabi po dito, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Yan yung sinasabing for gospel. At sabi po dito sa Acts chapter 1 verse 6 to 8. Para tingnan natin mga kapatid. Acts chapter 1 verse 6 to 8. Kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng langit ay ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan pa mga kapatid, isa sa four gospel na talagang kailangan natin ma-memorize yan, malaman natin na talagang ang Diyos mga kapatid ay handang magbigay sa atin ng power o kapangyarihan. Tingnan yung Mark chapter 16. Punta tayo sa Mark chapter 16. Marcos chapter 16 verse 14 to 18. Sabi dito nga kapatid sa 14 to 18, pagkatapos napakita si Jesus siya sa kalabing isa, samantalang kumakain ng mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa Kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakikita, sa mga nakakita sa Kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Itong mga apostol kasi, hindi naniniwala doon kay Mary Magdalena, nung nagchismis sa kanila, nagkwento sa kanila na si Jesus ay nabuhay. So pinagwikaan ni Jesus. Nung bumalik si Jesus, pinagwikaan yung mga apostol. Sabi sa verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Di ba? Napakaliwanag mga kapatid na itong salita ng Diyos ay napakahalaga na utos ng Diyos, utos ng Panginoong Hesus. At kung anong utos ng Ama, yun din ang inuutos ni Jesus. At para sa mga hintil, tayo po ay makikinig sa aral ni Paul. Bakit? Kasi si Paul lang ang inutusan ng Panginoong Hesus na mangaral sa mga hintil. Pag sinabing hintil, except Israel. Lahat yun. Kung ano ka, kung taga-Thailand ka, o Malaysia, Indonesia ka, kung ano ka, kung taga-Davao ka, kung saan ang lugar, ikaw ay hintil. So, si Paul, mga kapatid, ang pinahintulutan ng Panginoong Hesus na mangaral. Doon sa
mga hintil. So, kung ano yung iniaral ni Paul, iyon din dapat yung ating pakinggan at sundin. Hallelujah. So, tingnan mo natin yung sinasabi ng Panginoong Diyos dito. Sabi sa verse 16, ulitin natin yung verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sino sinasabihan? Yung mga apostol. Ang sinasabihan, ipangaral ang mga mabuting balita. Nasaan yung mga apostol ngayon? Sila ay wala na. Diba? Mapatay na sila. So ngayon, meron silang mga inuutusan na sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, ginawang pastor, ginawang ibanghilista, ginawang ibanglihista, ibanghilista, ginawang teacher, ginawang apostol, ginawang 5 yun eh. Yan. So, inutusan nyo ng Panginoong ni Paul yung mga tao na yun. So, talagang mayroong pastor at mayroong teacher. Meron talagang ibanghilista. Sumisingit kasi itong ibanglihis eh. Ibanglihista sumisingit. So, ibanghilista, ang ibig sabihin. No? So, sabi dito ng kapatid, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ano yun? Buong sanlibutan. At ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ano ipangaral? Mabuting balita. Walang binanggit na masamang balita. Mabuti talaga ang pinangaral. Yabang naman itong pastor na ito, puro lang sa mabuti ang sinisigaw niya. Ay talagang mabuti kasi mabuti ang pinasisigaw ng Diyos eh. Alangan naman masamang isigaw ko, hindi naman ako nagpapakasama. So, kung pag-uusapan niya papapakasama, dinaanan ko na lahat yun. Ngayon, dahil sa ako'y talagang kinuha ng Panginoon, sabi ng Panginoon, gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Galing ako sa masama, si Peter, mabuti nga, galing sa isda. Hindi sa kinain ng isda, nanguhuli siya ng isda. So, ano sabi? Ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Nawala na yung bautismo doon. No. Ang hindi daw mabautismo, parurusahan, nawala eh. Nawala. Ibig sabihin mga kapatid, yung bautismo ay command ng Diyos. Command ng Diyos ito. Marami ang tatanong na, hindi ba kami maliligtas, hindi kayo mabautismuhan? Ay mahirap mag-judge. Pero kung ako, mas maganda, sundin natin yung utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Diba? Sabi, turuan at sumunod sa akin. Ba, anong inutos ng Panginoon? Turuan. Inutos ng Panginoon. Umayo kayo, bautisman nyo sila sa ngalan ng Ama at ng ngalan ng Espiritu Santo, at sumunod sa aking mga pinag-uutos. So ngayon, umayo sila ngayon. So kailangan talaga nilang bautismo. Kaya mapansin mga kapatid, maraming binabautismo ng mga mayroon nga binabautismo 90 years old na eh. Matanda. Diyan sa YouTube makikita nyo doon. I-type nyo yung baptism, makikita nyo doon. So napakahalaga mga kapatid ng baptism na pag ikaw ay talagang nalilin ko sa Panginoon, napakahalaga niyan. Sabi ito, ang mga sumasampalataya, sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Huwag mong gagawin yung kapatid na magdumampot ng ahas, baka dumampot ka ng ahas ngayon, tag-init pa naman ngayon eh. Sabi ni Pastor Arman, sumampalataya daw sa Panginoon, tapos pag dumampot to ng ahas, hindi Hindi yun mga kapatid. Ang sinasabi dito mga kapatid, gusto kong i-explain muna sa inyo, baka makalimutan ko ito mamaya i-explain. Ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, may power. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at mga magsasalita ng wika. Sa pangalan nila, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pero mag-ingat tayo sapagkat maraming gumagamit ng pangalan ni Jesus na sumasampalataya daw sila, pero gumagamit sila ng pangalan ni Jesus at pagkatapos, ayun, ang dami na pahamak. So, makikita mga kapatid,
na sila'y hindi maano dumampot man ng ahas. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong mabibigat na pagsubok o problemang dumating sa buhay mo, hindi ka maano. Iyon ang ibig sabihin mga kapatid, hindi ka maapektuhan. Kahit ikaw ay kahit ikaw ay magkaroon ng napakalaking problema, hindi ka tatalon sa building. Bakit? Kasi nga ikaw ay sumasampalataya. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon dito sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. So ibig sabihin, kapag sumampalataya ka sa Diyos, ikaw ay hindi tatalon sa building. At hindi ka rin gagawa ng masama, gumawa ka ng masama, ikukunbi ka ng Panginoon. So sabi sa Panginoon, masama yung gagawin mo. Kaya huwag kang gagawa ng masama. Kaya ang sabi dito mga kapatid, napakaliwanag dito na ang mga sumasampalata ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y, sa pangalan ni Jesus daw, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Ikaw, ilan ang demonyo na palayas mo? Yung demonyo mo hindi lumalayas sa iyo eh. Bakit ka mo? I-realize mo yung sarili mo. Bakit hindi lumalayas ang demonyo sa'yo? Bakit? Punong-puno ka ng problema lagi. Problema sa umaga, problema sa hapon, daing ka ng daing. Daing ang ulam sa hapon, daing ang ulam sa gabi. Yung mag-asawa, daing ng daing. Bakit? Kasi nga, hindi ka sumasampalataya ng tama. Alam mo may Diyos, pero hindi mo inaalam kung ano ba talaga ang utos ng Diyos, ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw ay napapahama. Kaya ang sasabihin mo, pinalayas ko naman pastor sasabihin ng Panginoon sa'yo, magsiliyo kayo, mga mapagpaimbabaw. Pagdating ng araw, lalapit kayo sa Diyos. Papalayasin kayo ng Diyos, hindi kayo nagkikilala. Bakit? Lumapit sa inyong kapatid mo na nanghihingi ng hiram sa'yo, nanghihingi ng isang tinapay man lang, hindi mo binigyan at pinalayas mo pa. Yan ang sabihin sa'yo ng Panginoon. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, ang tamang words talaga na tanggapin mo si Kristo pagka magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi yung tanggapin mo si Kristo para magkaroon ka ng personal savior. Yung personal, tanggalin mo yon. Sapagkat yung personal ay makasarili. Bakit? Kasi pag personal, sarili mo lang iniisip mo. Makakain kami, pagkain ka, hindi ka magbibigay. Personal yon. Pero kung ikaw ay mapagbigay sa kapwa mo, yan ang number one na iuutos ng Diyos, yung mapagbigay. Sapagkat ang sabi ng Diyos, it's better to give than to receive. Amen. Yung nagbibigay, yun ang pagpapalain. Bakit ako nakapagbibigay? Bakit ako nakapag-ikapo? Bakit ako nakapag-offering? Bakit ako nakapagbigay sa ibang mga pastor na mga kasama ko? Bakit? Kasi pinagpala ako ng Diyos, binigyan ako para makapagbigay ako. Ikaw, paano ka bibigyan? Hindi ka nagbibigay. Buti sana kung hindi ka man nangangaral, di ba? Tagal-tagal mo ng Kristiyano, 10 years ka sa Christianity, di ba? 5 years ka na, hindi ka nagbibigay. Bakit? Hindi ka bibigyan ng Diyos kaya hindi ka nagbibigay eh. Di ba? Kapag nagbigay ka, natural bibigyan ka ng Diyos. Circle yan, isa-cycle yan ng Panginoon. Isa-cycle yan. Parang ano lang yan, parang palay. Nagtanim ka ng palay. Pinagpala ka ng Panginoon, umaani ka ng palay. Yung buto, kukunin mo, itatanim mo na naman. So cycle yan mga kapatid, cycle yan. Ngayon, kung ikaw sakim, kuripot ka, anong patatanggap mo? Di ba? Samantalang, kung ikaw nang bibigyan ka ng Panginoon, hustong siksik at tumaapaw. Luke 6:38. Hustong takal, siksik at umaapaw. Laging siksik ang bibigyan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang nagbibigay, laging bibigyan ng Diyos yun. Bakit? Pag nagbibigay ka, ikaw ay magbibigay din. So paano ka ngayon magbibigay kung hindi ka naman, wala ka naman na ibibigay? Di ba? So pansin mga kapatid, sino yung mga sakim? Ay sino yung mga laging gipit? Laging gipit. O kayo man nanonood sa live. Sino yung mga nagigipit lagi? Yung hindi nagbibigay. Sino yung mga nagbibigay sa church? Iyan yung mga hindi umaangal. Sino yung hindi nagbibigay? Silip ng silip yan. Si pastor nakabala. Magkano kaya bili niya ng sapatos niya? Si pastor may singsing. May rilong gold-plated pang rilong ni pastor. Wow, ang ganda ng ayos ni pastor. Saan kaya galing yung binibili niya? Pag yan ang iniisip mo, ibig sabihin makasarili ka. Bakit? Kasi nga, hindi ka magpapalay ng Panginoon. Bakit? Sinisilip mo yung kapitbahay mo at saka yung mga katabi mo. Huwag mo tingnan yun. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, magbibigay ako.
Tingnan mga kapatid, yung nagbigay ng na mayayaman. Pinanood ng Panginoon. Offering time. Sabi ng Panginoon. Tingnan ko nga. Nagbigay yung mga mayayaman. Wow, tumutunog. Prang! Prang! Kuha ka lang ni prang! Ibig sabihin, malaking binigay nila. Dumating yung isang balo at makapakahirap. Wala na. At dinukot yung kanyang kaisa-isang kusing at inilagay. Nung ilagay niya doon sa offering, anong sabi ng Panginoon? Sino pagpapalay ng Panginoon? Yung balo na nagbigay. Bakit? Kasi inubos niyang ibinigay. Ay, yung mayaman. Hindi ko naman sinasabi sa iyo na yung mayaman umalis. Dahil ang sabi niya, paano maliligtas, Panginoon? Ang tao, nagawa ko ng lahat yun, Panginoon. Nagawa ko ng lahat yun. Yung, kaya lang, isang na lang ang kailangan mo. Ibinta mo ang iyong kayamanan. At, pamigay mo sa kadungan ko. Hindi ganun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Diyos, na ibinta mo lahat. Kaya umalis yung mayaman. Kaya kung mayaman ka na, hindi ganun. Magtitira ka talaga ng para sa iyo. Hindi lang ibibigay yun. Hindi natin naunawaan kasi yung salita ng Diyos kaya hindi tayo nagbibigay. Bakit nagpapalaya ng Panginoon? Sabi ng mga pastor noong Webes, akin. Nung time nung si pastor, nakita ko yung live mo. At marami na kayo. Di ba kayo natutuhan noon? Marami na tayo. Diba? Marami tayo. Sabi ko, praise the Lord. Di ba? Walang problema, kapatid. Ang mahalaga, mga kapatid, yung isinasabuhay natin, dumami man tayo, kumunti, ang mahalaga na yung isinasabuhay natin. Bakit ang tao laging gipit? Teka muna, bakit napunta tayo doon sa pagbibigay? Saan ba tayo? Alam nga, burahin ko pa yung sa isip yung sinabi ko. Di ba? Tingnan natin mga kapatid, yung Luke 24, 36, 49. Maliwanag na yun. Napaliwanagan ko na kayo So, Luke chapter 24. Sabi ng isang pastor doon sa meeting, Pastor, tinuturuan mo ang imuro mo tigay ng kapo. Sabi ko, hindi ko natuturuan lang. Hindi na ako natuturo ng bigyan. Ikaw ang may bigay ka po. Hindi ko tinuturuan, Pastor. Bakit? Kasi kung mahal mo talaga ang Diyos, hindi mo na kailangan turuan. Nasa relasyon yun. Alam na nila yun na ang pagbibigay ay talagang turo ng Diyos. Ibinigay nga ng Diyos yung tao, ay yung anak niya, kaisa-isa niya. Diba? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ibinigay ng Ama si Jesus para sa ikaliligtas natin. Diba? Ang Diyos mapagbigay. At higit sa lahat, mahal ng Diyos ang iglesia. Mahal ng Diyos ang ating church, mga kapatid. Alam mo kung bakit? Saan ko nakita yung kanina? Ephesians. Tingnan natin, para makita nyo, paano kayo nasabi ni Pastor na mahal ng Panginoon ang iglesia. Yan, sa Episo. Chapter 5, verse 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ano pa itong church natin? Di ba iglesia ito? Amen. Iglesia ito Buti nga sinasama natin yung banner, Jesus our banner ikaw, ang church mo, Lutheran Church. Bakit ginamit yung pangalan ng tao? Binihin. Bakit binihin? Di ba? Grabe mga kapatid. Dapat ang church mo unled. Wesleyan Church. Bakit Wesleyan? Pangalan ng tao yun Di ba? Pangalan ng tao yung Wesleyan Ang totoong church, yung ang inalalagay ng pangalan ay pangalan ng Diyos. Amen. Di ba? Yes. Pangalan ng Diyos ang itataas. Yung mga nanonood, I-advertise. sorry kung kayo nasaktan sa akin sinasabi. Nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga, nasa Great Commission tayo ngayon Nasa Great Commission na tayo. Kasi kailangan malaman nyo ito mga kapatid. Ang Great Commission. Kasi maraming tao ngayon, maraming mga ginagamit ng Diyos. Ang gagaling nilang iinit nila sa pagpito pag tumayo. Pagdating sa
sa saliksik ng salita ng Diyos, yung tamang aral para may apply sa kanilang mga mahal sa buhay, may apply sa kanilang mga kaibigan, hindi lang may apply. Bakit? Kasi nga, hindi sinasamahan ng Panginoon. Kasi sasamahan ka lang ng Panginoon kung talagang totoo, yung aral ng Diyos ay nasa puso mo. Ano yung aral ng tinatawag? Aral Tagalog. Sa Spanish, doktrina. English. Ano sa English ang aral? Gospel. Gospel natin ito mga kapatid. Kaya, kailangan malaman natin kapatid. Sayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat nasa part tayo ngayon, di ba? Dapat nagkukumo tayo, gupa tayo ng mga karton, at nagchismisa, nagmamaritisan. Yun dapat ang trabaho ng mga Pinoy dito sa kung, di ba? Pero hindi, tinawag ka ng Diyos para malaman mo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay ang magpapalaya sa iyo. John 8:32, you shall know the truth, and the truth will set you free. Kapag iyan nalaman mo kapatid ang katotohanan, ikaw ay isa ng alagad. Kaya ikaw ay hahayo na. Kaya maraming umahayo na, di ba? May umahayo pa nga sa atin, lagi nasa likod ang kanyang gitara. Kung saan nakarating. Dadaan sa airport, dalang gitara. Di ba? Dala-dala niya yan. Umahayo. Ibig sabihin umahayo, ibig sabihin, share the word of God. Lucas, di ba? Lucas 24, Luke 24:36, 39. Kasama pa rin yun sa Four Gospel. Luke chapter 24, verse 36. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit, nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulimihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at tumasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y meron tulad ng makikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila nakapaniwala dahil sa malaking galak at pamamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Yan mga kapatid, sino ba yung taong namatay pagkatapos kumain ulit? Si Jesus lang. Noong si Jesus mamatay, 40 days siya dito sa mundo, hindi pa siya umakyat sa langit. Kumakain siya. Ang kumakain, natural, dumudumi. O di ba? So si Jesus po ay kumain muli. Dahil sinabi nga, patay na siya sabi ng mga alagad, bulto. Siyempre nga naman, yung mga tao, mga kapatid, pag namatay ng tao, pag makita niya bumalik, multo. Diba? Baka kayong mga, huwag na kayong matakot kayo sa multo, kasi ang multo, walang buto. Walang buto yan, laman lang yan. Alam mo kung tumatakot sa atin, yung ating sarili mismo. Kahit tumatakot tayo, kung baka ripas tayo, dahil tinatakot tayo ng ating sarili. Pero ang totoo, ang multo mga kapatid, hindi na po yan mga kapanakit. Parang ruring layon yan Umatungal na lang yan. Wala nang ngipin. So may kita mga kapatid, na si Jesus ay nagpakita sa kanila na talagang gustong-gusto ng Diyos na buksan ang isip ng mga taong ito para maintindihan nila. So sabi po dito sa verse 44, pagkatapos sinabi ng mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanyang mga isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kita nyo? Nung pagbalik ni Jesus, yung ibang mga disciple, sarado pa rin. Kaya binuksan ng Panginoong Isus. Kayo, ilan kayo yan? Kayong lahat na dito, binuksan kayo ng Panginoon. Alam bakit? Kapag ang tao hindi binuksan ng Panginoon ng kailang isip, hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi sila adadalo sa gawain ng Panginoon. Wala silang desire sa puso. Bakit? Kasi ang Diyos mismo nagbubukas niyan. Ang Diyos mismo naglalagay ng pagnanasa niyan. Di ba? Pagnanasa. Ano yung, kumakain ka ng chocolate, di ba? Sarap na sarap ka sa chocolate. Ganon din yun. Ang chocolate nagbibigay ng kasarapan, kaya nasasarapan ka. Pero ang Diyos, mga kapatid,
Kaya ka nang kinasalta ng Diyos dahil binigyan ka ng pagnanasa ng Diyos. Mapalad yung mga nanonood lagi ng live stream natin dito. At mga nanonood lagi sa Word of God, yung mga preaching, yung mga aral. Kahit ang hahaba niyan, mapapalad kayo mga kapatid. Bakit? Madadagdagan ang iyong knowledge. Madadagdagan yung inyong kung paano ba talaga nagkaroon ng Diyos o paano ba talaga si Kristo. At kapag ikaw ay nagkaroon ng desire, nabasa ng Panginoon ang desire sa puso mo na talagang gustong-gusto mo makarin at isulta ng Diyos, tuturuan ka ng Panginoon. Tuturo sa'yo. Amen? Tuturuan ka ng Diyos mga kapatid. Maniwala ka. Hallelujah. John 20 verse 19-23. John chapter 20. Verse 19. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito sa 19, kinagabihan ng araw din yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Bakit nakapinid? Dahil kay Jesus? Hindi. Dahil sa mga Hudyo. Bakit? Kasi ang mga inuhuli noon, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ba? Para tayo, nangangaral ngayon dito, nagkakatipon tayo, pwede tayo hulihin ng mga kontra sa atin. Kaya lang, magandang batas dito sa bansa natin. Dahil binibigyan pa nila ng pagkakataon na ang Panginoon ay ipalaganap ang salita ng Diyos. Bakit? Marami kasing Kristiyano rito eh. Kaya, binibigyan pa ng pagkakataon. Hallelujah. So nakapilit mga kapatid ang pinto. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi nila. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Nakita niyo yung mga binasa kanina sa una? Pare-parehong topic halos. Kay John, kay Marcos, kay Luke, sa Acts, halos pare-pareho. Pag nakita ni Jesus ang mga alagad, lagi sinasabi na, humayo kayo. Ako, pag nakita ko kayo kumusta ka na sis? Di ba? Di kayo mapagsabihin, sumayo ka sis, humayo ka. Mag-share ka ng salita ng Diyos. Wala akong nasabing ganoon. Pero tinuturuan ko lang kayo. Nandito sa Biblia. Pero si Jesus talaga binabanggit niya. Sinabi sa verse 21, sinabi naman ni Jesus, kung sumain niyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningaan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatatawad. Ang hinalagan dito sa lupa, grabe. hinalagan dito sa langit. Ibig sabihin, may power kayo mga kapatid. Amen. May power kayo na galing sa Panginoon. Pag sinabi mo sa kapatiran mo, kapatid, papikin mo siya, pinatatawad ka ng Diyos. Masarap ang pagkaramdam mo. Pero alam mga kapatid, pag hindi ka nagsisi, hindi ka nagbalik loob, hindi ka patawaran ng Diyos. Yun yung power na sinasabi dito mga kapatid sa banal na aklat. Okay, number 1, go! Maiksi lang ito mga kapatid. Go! Sabi dito. Ano yung go mga kapatid? Doon sa binasa natin, sa text natin. Humayo. Go. Humayo kayo. Di ba? Humayo kayo. Go. Hanapin ninyo sila. Sino hanapin? Sila. Nga po. May umahanap yata kay Strip Yang. Di ba? Hanapin nyo siya, sabi dito. Hanapin nyo siya. Hindi mali naman yata kung hanapin kasi alam niya ng katotohanan, di ba? Bakit siya hanapin pa? Di ba? So, hanapin nyo sila. Seek them. Pinahanap yung hindi Ha? nakakaalam. Ano sabi? Seek them. Not them to seek you. Hanapin nyo sila, hindi yung kayong hanapin. Amen. Di ba? Yan ang sabi doon sa go. Di ba? Bigyan mo ng priority mga kapatid yung sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to God. Kaya, abang tayo umahayo, marami tayong mararanasan. Mararanasan na kung saan napakahirap mga kapatid. Psalm 14 verse 1. Basahin natin mga kapatid. Psalm chapter 14, awit 14 verse 1. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katuwiran.
Kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gawain, kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man. Yan ang sabi ng anak ng fool. Yung sabi dito mga kapatid, o yung sabi yung walang Diyos. Ito yung fool na tao, yung hangal. Tawagin ng Panginoon dito sa Psalm chapter 14 verse 1. Wala daw Diyos. Bahala ka sa buhay mo. Kung walang Diyos, bahala ka. Basta ako naniniwala na may Diyos. Alam mo kapatid kasi, kapag naniniwala ka na may Diyos, natural ang Diyos magpaparamdam sa'yo. Naniniwala ka nga na pag namatay nanay mo, tatay mo eh. Kung walang tila yung pinggan eh, sinanay yan. Di ba? Naniniwala. Di ba? Nahulog lang yung plato ay si tatay yan. Di ba? Nawas mo pa dito mga kapatid, na talagang ikaw ay nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos at may makilala ang Diyos. Talagang ipapakilala siya sa iyo. Number 2, make disciples. Make disciples to all nation. How to make disciples? Diba? Before making a disciple, we should be a disciple first. We should know the cost of being one. Ano daw? Ang hirap pala pastor ang sinasabi mo. Ang hirap ang pinuturo pastor. Akala namin gagawa lang kaming alagad. Yung pala kailangan mo na maging alagad muna kami. Ay natural naman talaga. Alangan man hahayo ako. Gagawin kong alagad agad yung nakita ko. Hindi, ako muna magiging alagad. Kaya nga sabi dito di ba? Anong sabi dito kapatid? How to make a disciple. Before making a disciple, we should be a disciple first. We should know the cost of being one. Saan yung mga tagpuan mga kapatid? Sa Luke 14. Sa Lucas, chapter 14. Basahin natin mga kapatid. Chapter 14. Sabi dito, hindi sila makagaganti sa iyo at sa kanya. Sabi Verse 25 pa lang. Verse 25 to 27. Ang sabi dito. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Verse 27. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya mo ba yan, kapatid? Kayong mga nanonood, wala kayong commitment sa inyong mga local church, may ihirapan kayo dito. Pero, ganun pa man, hindi naman ako gusto ko lang gamitin yung turo sa akin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niya ang buhay nang higit sa akin. Naunawaan niyo ito mga kapatid? Na hindi ka pwedeng humayo kung mas mahal mo yung iyong manay, yung iyong tatay, yung iyong anak, yung iyong asawa, yung mga mahal sa buhay. So anong ibig sabihin mga kapatid? Kailangan si Lord talaga ang number 1 sa buhay mo. Kaya mali ang sinasabi ng ibang mga pastor, unahin ko muna ang pamilya ko. Para naman, maayos ko ang paglilingkod ko sa Panginoon. Mali. Sabi ng Panginoon, umayo kayo at bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. O di ba? Turuan. So, ibig sabihin, gawin mo muna yung ministry ng pinagagawa sa'yo ng Diyos. Kaya sabi nga dito hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina. Kaya inuulit-ulit ko ito. Lagi ko ito pinangaral Kasi sayang lang mga kapatid Turo ng turo ako. Sayang yung laway ko sa inyo Pagkatapos ngayon Pagkatapos hindi naunawaan Ano nangyari yung? Sabi, God is love. Tapos ngayon, iniibig ko na nga yung nanay tatay ko sa asawa ko. Bakit? Mabawalan pa. Ayan. Sana maintindihan mo yung kapatid. Ang sabi dito, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama't ina. Pastor, hindi na ba pwede ibigin sila? Kung ako'y maging alagad? Parang gano'n, Asawa at mga anak at kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin.
maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ibig sabihin, talagang seek first the kingdom of God, hindi yung sarili ng tao. Di ba, mga kapatid? Kaya sabi dito mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, before making a disciple, we should be a disciple first. We should know the cost of being one. Alam mo yung cost? Ano yung cost? Mahal naman yung pastor. Biro mo. Hindi ko na pala mamahalin yung mahal ko sa buhay. Hindi. Hindi. Lalo mong maiibig, lalo mong iibigin yung mahal mo sa buhay. Alam mo bakit? Kasi inuna mo siya. Inuna mo siya eh. Kapag inuna mo si Lord, inuna mo yung utos niya, lalong mamumulupot yung pag-ibig mo sa mga mahal mo sa buhay. Nakakuha niyo mga kapatid na ibig ko sabihin? Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ang may-ari ng iyong kaluluwa. Kaya ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng pagpapala para ikaw ay lubusang mas pa na ibigin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Kasi inuuna mo si Lord. Iyon ang disciple mga kapatid. Ang disciple ay forever learner. Learner ang disciple mga kapatid. Hanggang ngayon, kahit ako pastor na, lagi akong nagle-learner. Learner mga kapatid. Kahit pa mga pastor, learner yan mga kapatid. Hallelujah. No turning back. Kayong mga nandito at mga nasa live stream. Turning back pa? No turning back. No turning back. Kinakanta yun, di ko na malaman yung tunog. No turning back. Bakit turning back? Kasi disobey. 2 Peter 2:20. 2 Peter 2:20. Basahin natin mga kapatid. Ano yun? Sabi po dito, sa verse 20, na 2 Peter. Pakinggan nyo mga kapatid, kayong nanonood, pakinggan nyo yun. Hindi ko yung nakikita, nagpipiris ako eh. Hindi ko kayo kilala. Dahil alam ko naman, watching kayo, pero mamaya mawawala na kayo. Hindi ko naman alam kung sino naman. 2 Peter chapter 2, verse 20 hanggang 22. Madilim talaga ang panahon ngayon. Nakakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Nakaiwas na raw sila ha? Nakaiwas na. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. O, kita mo? Kaya nakakatakot mga kapatid, nanonood ka na ngayon sa akin lagi ng live stream. Pagkatapos bigla kang tatalikod, di ka na manonood ulit, kawawa ka. O, pakinggan mo ito mga kapatid. Pakinggan mo. Sabi dito, verse 21, mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos patutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinusuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. Alam niyo mga kapatid, noong bago pa na ako pag-Kristiyano, di pa ako pastor, noong basahin ko ito, umiyak ako. Alam mo bakit? Kasi, yung baboy, ang sarap-sarap ng adobo. Pagkatapos ngayon, ganito pala, napakarami pala nito. Example, yung aso naman, pinupulutan ko nung araw yun. Naranasan ko pa nga dito sa angko, kumatay ng aso. Ginawang pulutan. Sarap na sarap ako sa aso at baboy, mga kapatid. Pero nung mabasa ko, nasa Biblia pala itong mga ito. So, ang ibig sabihin mga kapatid, inihalin tulad yung mga tao na karinig na salita ng Diyos, pagkatapos tumalikod at ayaw na maglingkod sa Diyos, inahalin tulad sa baboy at aso. Kasi yung aso, isinusuka na raw, kinakain pa rin. At pagkatapos yung baboy naliligo doon sa pinaliguan niya, babalik pa rin. Ang sarap-sarap para man ang sinigang ng baboy. Tapos ngayon, ikaw pala aso at baboy na. Hallelujah. Si pastor papatama naman. Hindi naman ako papatama. Talagang general itong pag-aaral nga kapatid.
General ito, talagang totoo. Biblical po tayo mga kapatid. Nang sabi dito, mas mabuti pa raw na hindi mo nakilala ang Diyos. Kaya tuwang-tuwa ako nung mabasa ko ang Biblia. Nang tatay ko dinasira ng salita ng Diyos. Namatay ang tatay ko, bata pa ako, 14 years old. Hindi nasira ng salita ng Diyos ang tatay ko Kaya kung pag-aaralan ng Biblia mga kapatid, ang tatay ko ay pangangaralan pa rin doon sa 1,000 years doon sa Revelation. Pinagsasinaliksi ko yung gusto Yung mga tao na hindi nasira ng mundo at namatay. At di naman lang nakasabi, si Jesus namatay para sa kasalanan mo. Hindi man lang nakarinig ng gano'n. May possibility na maliligtas yun. Bakit? Kasi hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos Ikaw, nakarinig ka ng salita ng Diyos. Lagi ka nakarinig, di ba? Pagkatapos ngayon konting pagsubok lang, tatalikod ka. Diba? Kaya, delikado mga kapatid. Okay lang sana kung nagpapatuloy ka. Kung wala ka dito sa church na ito, nagpatuloy ka sa ibang church, yung tamang church. Hindi yung ang pangalan pangalan ng pastor. Kaya piliin mo yung church ng pangalan ng Diyos. Hindi yung pangalan ng pastor. Kasi pag pangalan ang church, pag pangalan ng pastor o pangalan ng tao, delikado yun. Yayaman yun. Tapos wanted din na yun ng mga NBI, mga politiko. Di ba? Daming kulto ngayon mga lalaking church, mga kulto. Sinasabi ng kulto, bakit ka mo? Kasi doon na sila nakatutok sa pera. Sa pera na sila. Puro lang pera. Ikaw pastor, nangaral ka rin ng giving, di ba? Natural. Dahil ang sabi ng Panginoon, ituro mo ang tama. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka at ibabalik sa iyo, siksik-lik-lik at umaapaw. Di ba? So, tinuturo ko yun. Nasa iyo ng desisyon ngayon. Kung pagyayamanin mo yung pastor mo, bibigyan mo ng Mercedes Benz, bibigyan mo ng helicopter, bibigyan mo ng aeroplano, nasa iyo yun. Kaya mag-isip ka mga kapatid. Baka ikaw ay nawiwilian doon sa napakalaking church. Ito'y napakalaking church. Sigurado ligtas to. Pagdating sa langit, pagdating ng pag-ukom, mga taga-GIL, pila na. Mga taga-Isang Torre, dito banda. Mga taga-Wislian, dito banda. Mga taga-Gis, Arbaner, nagluluto pa. Hindi tatanungin ng Diyos yun mga kapatid. Kayong mga nanonood, pagdating sa kaligtasan, kailangan alam mo ang tunay na relasyon mo sa Diyos. Yung mga taga-Grace, nasa China. Di ba? Hallelujah. Napakahirap naman mga kapatid. Ba't kasi kayo nakatingin sa pangalan sa church na pinupuntan nyo? Kapag nakatingin kayo sa church niyan, di man lang malagyan ng biro, di man lang makapagpatayo ng church. Sino ang church? Di ba tao? Natawa nga ako dun sa anong pinag-usapan. Napakaganda ng church na pinunta namin ng binyo namin, ng meeting namin ng Biyernes. Napakaganda ng church. Walang masama dun. Kung yung pira naman doon na ginastos ay talagang galing doon sa mga miyembro na talagang merong desire sa puso na itulong para makapatayo ng church. Walang masama doon. Ang delikado doon, yung member mo. Kayong dalawa, mamayang hapon makilimos kayo sa yung long. Kayong dalawa, makilimos sa kansay. Yan ang masama mga kapatid. Di ba? Yung pinaglilimos kayo ng pastor nyo, pagkatapos kayo, ikaw, umakyat ka sa sa bus. Kunti lang sabihin mo lang na, Jesus, the way, the truth, and the life, no one can go to my Father, is may labas mo ng supre. Pag inabigay, saksakin mo na. Diba? Mga kapatid, ang pangangaral, mga kapatid, pangaral bang katotohanan na walang kapalit? Amen. Ang sabi ng Diyos, umayaw kayo at huwag kayo magdadalang basket. Yes. Pambira ngayon, ang daming dalang basket, punong-puno pa ng mga biyaya. Hindi. Ang sinasabi dito mga kapatid na basket, yung ziplock, kung tawagin, madaling salita, ziplock, na ibig sabihin, dinala mo sa pastor mo, dinala mo sa church mo yung basket na walang laman, yan ang hindi pinadala ng Diyos. Ang pinadala ng Diyos, yung dadalhin ng basket, may laman. Yan ang offering mo sa church, kaya nga kailangan may bit-bit ka Di ba? Pero kung dadalhin mo walang laman, yan ang sinasabi ng Diyos, huwag kayo magdadala ng basket pag umayo kayo. Yan ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, maniwala kayo sa totoo lang. Ang Diyos ay yung nga lang ay mahirap mga kapatid. Hallelujah.
Number 3, last tayo. Last na agad pala ito. Ito pala, may number 3, number 4, number 5, alas 3 na pala. Ay, alaw na yung video pala. Okay. Number 3, baptize. Baptize. Baptism of Paul. What is meant by baptizing them? Ano meaning ng baptizing them daw? What is meant by baptizing them? A, love. Ibigin. B, divine. Love them. Friendship. C, being immersed. Isang picture naman, being immersed. Ano yung immersed mga kapatid? Ano yung immersed? Lublog. Yung pitsil, nilagyan mo ng tubig. Tapos yung baso, pinuno mo ng tubig. Puro puno. Puno yung pitsil, puno ng tubig yung baso. Ipinasok pa yung baso doon sa pitsil. Iyan ang immersed, mga kapatid. Immersed. Ibig sabihin, lumalabas lumalabas. Kaya ang baptism talaga, lubog talaga. Hindi yung baptism na kung saan nilubog mo dahil naawa ka sa member mo, baka di makahinga. Hindi nilubog yung ilong. Di ba? Hindi nilubog yung ilong. Sabi nga kapag nagbaptize ka, lahat ilubog mo. Sabi ng isang nagbaptize noon, sandali, pastor, sandali. Sandali lang. Malapit na siya doon sa lubugan Mababasa itong wallet ko nasa bulso kasi. Sandali, pastor, sandali. Sabi ng pastor, halika na, hayaan mo nang mabaptize yung wallet mo. Nilubog yung wallet. Natuto. Kaya nabaptize yung wallet di ba? Kaya yung mga pastor na may hilig, may tagpulo, susuntukan. Sabi nung, palagay ko hindi pa nabaptize yung kamao niyan. Kasi gusto manuntok Kaya mga kapatid, kailangan lubog talaga, lubog. Immerse yun mga kapatid. So, gaano kahalaga mga kapatid ang baptism mga kapatid? Explain ko sa inyo. Acts 9:18. Acts 9:18. Chapter 9. Verse 18. Saan po dito? Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Yan. Nakita yung mga kapatid. Kilala niyo ba si Paul? Kayong mga nanonood? Si Paul po ay isang Hudyo na kung saan pinapatay niya yung mga Kristiyano. Yan. Sip mo mga tao. Si Paul. Dahil sa ginagawa ni Paul mga kapatid na pagkakasala, lagi niyang pinapatay yung lahat ng mga nagniniwala kay Jesus. Minsan, in short mga kapatid, minsan si Jesus mga kapatid nagalit. Nagalit ang Panginoon. Kaya, sinalubong si Paul nung papatay niya naman yung mga nagagawain tungkol sa Panginoon. Sinalubong niya si Paul at binulag ng Panginoon. Binulag niya. Ngayon, dahil sa pagkakabulag mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, sa verse 10, sa chapter 9, sa Damasco naman may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon at isang pangitain. Ananias! Ano po yun? Panginoon, tugon niya, pumunta ka sa kalye. Matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Anong pangalan mo nung hindi ka pa nabaptize? Saulo. Ako manding. Yan. Nung ako mabaptize, tinanggal ko yung manding. Pag may tumawag sa akin na manding, hindi na po ako manding. Arma na ako. Ngayon, dahil lagi ako nabaptize ng Panginoong Jesucristo, naging pangalan ko ngayon sa account ko, Armler na. Kinumplito ko na yun. Armando Lirio. Yan, Armler na. Para hindi ka mahirapan dahil mahilig ka sa rails. Gusto mo ay silagi. So, Armler na. So, pwede mo nang gawin katotohanan. Pwede naman yun. O sabi dito mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi ka nababautisman, hindi babaguhin ng Diyos ang pangalan mo. Ano sabi dito mga kapatid? Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya ay mananalangin ngayon. Wow! Kita mo mga kapatid,
Bakit nananalangin? Dahil bulag ang mga tao, mga kapatid, kung hindi pa bigyan ng parusa, hindi pa bulagin, hindi pa parusahan, hindi siya mananalangin. O bakit sinabi ng Panginoon, mga kapatid? Oh, sabi dito, siya ay nananalangin ngayon. Sa siyang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Kinikwento ng Panginoon kay Ananias. Sumagot si Ananias. Oh, grabe disciple ito si Ananias Pakinggan mo ang sagot ni Ananias. Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito. Tungkol sa mga kasamaang ginagawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Natakot si Ananias, Kinuwento niya, nakakatakot. Sabi sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Nagrinig yung mga kapatid, na si Paul ay tinawag para lang sa mga hintil. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo. Kapatid ng tawag niya, takot siya. Sinabi niya, Saulo! Baka itakid siya agad ni Saulo. Kahit bulag yun. Wika niya, pinapunta ako dito ng Panginoong Isus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagbautismo. Nagbautismo. Yung unang ginawa ni Paul noong siya'y pagalingin ng Diyos sa kanyang pagkabulag ay nagbautismo. Ito nga lang ang translation ng mabuting balita. Sa King James Version, kung babasahin mo, ang sabi doon, ang sabi ni Ananias, Pablo, tumayo ka na, magpabautismo ka na. Yan ang pagkakasabi ni Ananias doon sa King James Version. Dito mabuting balita, ito magaan lang kasi itong Tagalog na ito Kaya ang sabi dito, tumindig siya at nagpabautismo. Pagkatapos, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Di ba? Bakit nagamit si Paulo? Bakit na siya nangaral na? Dahil unang ginawa niya ay nagpabautismo siya. Amen. Hallelujah. Yan mga kapatid, sinasabi dito sa baptizing. Acts 2:38. Ano sabi sa Acts 2:38 mga kapatid? Chapter 2, verse 38. Ang sabi dito sa 38, sabi sa verse 37, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito at itinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Di ba? Di ba? Sabi, may nagtanong kay Pedro kung anong dapat nilang gawin. Kasi kung magpabautismo, pagkatapos di ka naman nagsisisi. Di ba? Magpapabautismo ako, kunwari, pastor. Pagkatapos, babalik ako doon sa dati kong pinanggalingan na kung saan ano pa rin ako, lulubog lilitaw. At pag pinalap ako ni pastor, pagbibigyan ko si pastor, kunwari aatin ako, pero hindi naman ako naniniwala. Pero nabautismo na ako ni pastor. Yan. Marami akong ganyan, ang mga nabautismo ng kapatid. Pero hindi lang, mga kapatid, may nabautismo na ako, nakakulong. Napriso. Dito sa Hong Kong. Ngayon, Pilipinas na. Nakulong siya. Bakit? Kasi papapatay siya sa akin, pakukunwari lang. Kaya nga hindi ako nagsasabi na, bautisman ko kayo. Kasi bakit? Kasi bago ka magpabautismo, suriin mo muna ang salita ng Diyos. Anong suriin? Unawain mo muna ang salita ng Diyos. Dahil kapag binaptize kita at hindi mo nanawa ng salita ng Diyos, ikaw ay mapapahamak. Amen. Hindi kinannounce, may baptisin tayo, mga kapatid, yung gusto magpabautismo. Ang iba, luluglog kahit na hindi naman talaga, ayaw naman talaga yung paluglog. Dinalunod tuloy yung member. Diba? So kailangan suriin muna kasi ang sabi dito sa ating topic, napakaliwanag mga kapatid, na ang sabi dito,
Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano sabi? Gawin muna ang alagad bago bautisman niyo sila sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Ibig sabihin, nauna yung gawing alagad. Disciple. Kaya ikaw, kung gusto mo magpaalagad muna pagbautismo, mag-aral ka muna ng Bible study, Bible school, mag-aral ka muna. Then, pag sinabi ng Holy Spirit, magpapabaptize ka na. Magpapabaptize ka na. Kasi si Paul, mga kapatid, noong siya binulag ng Panginoon, dahil pinapatay niya yung mga Kristiyano, ang ginawa ni Paul, mga kapatid, nanalangin. Nagsisi siya, nag-praise siya, at dahil sa pag-pray niya, nagpapadala ng Panginoon ng instrumento. Kaya kung ikaw man ay nakalugmok na ngayon sa problema, marami kang inahabol ka ng maniningil, o ano man na problema mo, o yung kamag-anak mo, yung asawa mo, nangabalitaan mo, may kinakaliwa ka na, o ano, manalangin ka pa, kapatid. Habang nanalangin ka, nagpapadala ng Panginoon ng instrumento upang patungan ka sa kamay, ito'y panalangin ka. Kagaya ni Paul, mga kapatid, nang bulag siya, nagpipray siya. Habang nagpipray siya, nandiyon na pala padala ng Panginoon si Ananias at pinutungan siya ngayon. Di ba? Ng kamay at pinagpray ni Ananias. Anong nangyari, mga kapatid? Ginamit si Paul, naging disciple si Paul, naging instrumento si Paul ng Diyos, at si Paul ang ginamit ng Panginoon upang tayo makakilala sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Amen. Diba? Di ko na ikwento sa inyo tungkol yung John chapter 3. Di ko na ikwento sa inyo dahil madalas ko na ikwento yun. Yung sino yun? Si John. Yan. Yung, Baptized. yan. Hindi ko na ikwento sa inyo yun. Number 4, teach, turuan. Turuan, teaching. Turuan, command, teach to obey, not only teaching but telling them that to do it. Ano sabi? Command, teach, to obey. Turuan doon na sumunod. Not only teaching, but telling them to do it. Dapat talaga magsaliksik, no? Hallelujah. Alam mo, mga kapatid, kung bakit ginagawa natin ito dito? Kasi hindi naman talaga tayo taga rito eh. Taga saan ka ba? Ako, sigurado ako, tagalangit. Sinabi ng Biblia yan, sinabi ni Paul, pinasabi ng Diyos, sinabi ni Suki Paul, sinabi naman ni Paul sa atin, Philippians 3:20. Basahin natin para maniwala ka. Philippians, sa Philippos chapter 3, verse 20. Hindi tayo taga rito. We are only strangers. Ano sabi? Sa verse 20 ng Philippians, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Inaantay natin, mga kapatid. Kaya ang sarap, mga kapatid, kapag naabutan tayo ng Panginoon. Pero pag hindi ka naabutan ng Panginoon, hindi na kita pananagutan. Kaya daranas ka ng torture. Okay lang kung mapapugod ka, maliligtas ka. Pero kung hindi bibigay ang liig mo, sigurado ako, patay, impyerno. Ayoko pugutan, ayoko. Di impyerno ka. Pero pag napapugot ka, sigurado. Pinagutan ka na eh. Di wala, ano ka na, ligtas ka na. Nakakahabol ka doon. Pero mas masarap ang kapatid ko, ngayon mismo. Ngayon na. Repent now. Tomorrow, it's too late, mga kapatid. Baka biglang dumating ang Panginoon. Alam mo naman, sa isang kisap mata, pagtunog ng trompeta, ang Diyos ay darating. Yan lagi ang pinaghahandaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Last, number 5, God is always with us up to the end of the world. Di ba? Anong sabi doon, mga kapatid? Sa verse 20, hanggat matapos ang sanlibutan ito, kayo'y lahat ko kasama. Hallelujah. Kaya huwag kayong matakot, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Hallelujah. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong panonood. At ako naniniwala na pinagpala kayo ng Panginoon. At ngayon po, tayo'y mananalangin. Meron tayong communion. Sandali